ayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hinahanda natin ang ating mga sarili para sa mga mahal na araw upang ang pagmamahal na dumaloy sa krus ng ating kaligtasan ang siyang manahan sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang, upang ang iyong pagtulong at paglingap na maasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib sa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila maghahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, di gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lininisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak ay magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako na isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kaligitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumamatubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kapaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan tulad ng mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Tayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. Parito ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito, hindi pa sa ganyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang,
at doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming mga tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sinumang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y narito mula pa sa iba't ibang mga lugar, may iba't ibang mga kadahilanan, may iba't ibang mga pinagdarasal, ngunit isa ang nagdala sa atin dito, ang pag-ibig ng Diyos kay Jesus Nazareno na nag-uumapaw sa kanyang puso. Narito tayo, hindi lang dahil ginusto natin, kundi higit sa lahat, ginusto niya sapagkat mahal niya tayo. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bukas po ay magsisimula na ang mga mahal na araw, ang pinakamahalagang panahon sa ating mga Kristiyano. Ang mga mahal na araw, ginugunita natin ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kahapon may nagbiro, nakita ko medyo nag-viral sa social media dahil kahapon po ay Biyernes Dolores. May nagbiro sa Quiapo daw ay hindi na Biyernes Dolores, Biyernes de Palaspas na dahil ang dami na raw palaspas. No? Pero paalala lang po, kahit may palaspas kayo ngayon, bukas ang tunay na pagbabasbas niyan dahil bukas ho ang linggo ng palaspas. Hindi ho dahil nabasbasan mamaya, kasi mamaya magwiwisik ng tubig, hindi pa ho yan bless. Baka sabihin nyo, ay pwede na akong hindi pumunta bukas. Kasi na-bless na yung palaspas. Linggo pa ho ang palaspas. No? Kaya may nagbiro, Biyernes de Palaspas na raw sa Quiapo. No? Marami na kasi yung maagap ng mga kapatid nating nagtitinda. At alam ko natatakot kayo baka maubusan. Okay lang pong bumili ngayon. Pero bukas pa ho ang pagbabasbas ng mga palaspas. No? Huwag nating agahan. No? Baka sa bukas naman, Biyernes Santo na kayo, advance masyado. No? Huwag naman. No? Ngunit ngayon, nabubuo na. Bakit muhing-muhi ang mga pariseyo, ang mga saserdote, ang mga eskriba, ang mga kaaway ni Jesus Nazareno. At isa sa kadahilanan kung bakit nais nilang ipapatay si Jesus ay inggit. Inggit. Inggit na inggit sila kay Jesus. Kaya nga narinig natin, nag-aalala sila. Marami nang naniniwala, lalo na nang binuhay ni Jesus si Lazaro.
ang mga himala na ginagawa ni Jesus, ang mga turo niya na nagpapakita ng kabalintunaan at mga kamalian na turo ng mga Pariseo. Kaya nga't inggit na inggit sila. Ang inggit daw, mga kapatid, hindi mo makayang matuwa sa magandang nangyayari sa ibang tao. Yun ang inggit. Sa madaling salita, hindi ka natutuwa kapag ang iba'y masaya. At ang masahol pa doon, dahil doon, gusto mong kunin ang kadahilanan ng kanyang pagkasaya. Di ba, nung bata tayo minsan, nainggit ka. Dumating yung kaklase mo, may bagong robot. Kaya siya tuloy ang pinagkakaguluhan ng lahat. Ikaw naman, nagmumukmuk ka. Pero hindi lang yun minsan ang ginawa. Ano pang gagawin ng iba? Sisirain mo yung laruan niya. Kita niyo po yung inggit? Nagsasanga-sanga. Yun daw ang unang bunga ng inggit, kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Aminin natin, pag napuri yung kasama mo, natutuwa ka ba para sa kanya? O nalulungkot ka sa loob-loob mo? Kapag iba ang nauna, hindi ikaw ang top sa klase, at alam mo namang patas ang laban, hindi ka ba natutuwa sa kanya? Opo, natural lang yung manghinayang ka, hindi ikaw. Pero yung panghihinayang nagdulot ng inggit, galit, pagkamuhi. Yun ang ating ipagdasal. May nag-deliver sa kapitbahay mo, nakita mo. Minsan naman kasi, huwag nyo na masyadong binobroadcast. No? Minsan naman kasi pag may nag-deliver sa inyo, ay dumating na yung bagong TV natin. No? Pinaparinig mo pa kasi sa kapitbahay eh. Ayan tuloy. Tapos magagalit ka pag pinag-usapan ka. Oh, minsan na din naman, kasalanan din ng iba eh. No? Ginagatungan mo eh. No? O nandyan na yung ating bagong kotse. O, i-bless na ni Father. No? Binroadcast mo pa eh. No? Tapos magagalit ka pag nainggit yung iba. Pero mali pa rin yung pagkainggit. Anong nararamdaman natin? Natutuwa ba tayo? Ay, buti naman umaasenso ng kapitbahay natin. Ay, buti naman yung anak nila. No? I-announce, ay, board passer ang anak ko. Natutuwa ka ba na yung anak nila nakapasa, matagumpay na? Aminin natin ngayon ang ating budhi, suriin natin, gaano kalakas ang inggit. At alam nyo, ang inggit, hindi lang ganon, hindi mo lang idinudulot ang kapahamakan ng kapwa mo, nagkakaroon pa ng baluktot na katwiran. Narinig nyo yung mga Pariseo, ano sabi nila? Nako, pag dumami ang naniwala dyan, sisirain tayo ng mga Romano. Baluktot yung katwiran. Nung nilipol ba nila si Jesus, hindi na ba sila sinira ng mga Romano? Hindi. Sa makatuwid, sa katunayan, 40 taon pagkamatay ni Jesus sa Sareno, sinira ang buong Jerusalem ng mga Romano. Hindi totoo yung pangamba nila. Kita niyo yung inggit? Kung ano-ano ang nilalagay sa isip natin. Mga pagkatakot na hindi naman totoo. Mga katwiran na baluktot. Kaya ano sabi ni Caiphas, yung punong pari, mabuti pang mamatay ang isa para hindi lipulin ng bayan. Nangangatwiran na. At ikinukubli ang katwiran sa mabuting bagay, sa mabuting dahilan. Ingat po tayo mga kapatid. Kaya napatay si Jesus sa Sareno, akala no mga gumawa noon, mabuti ang kanilang ginagawa.
Ilang beses din natin idinadahilan ang mabuting katwiran. Okay lang naman kumuha eh. Pinantutulong ko naman, binabalato ko din naman. Hindi ko naman sinosolo yung kinukupit ko eh. Namimigay din naman ako sa iba. Pinambibili ko nga ng pagkain eh. Ilang beses nating narinig dati, okay lang patayin yung mga taong ito para tumahimik ng barangay, para mabawasan na ang mga kriminal, para mas mapayapa na. Tandaan niyo po, iyon ang ikinatwiran kay Jesus Nazareno. Minsan mabuti ang dinadahilan lang natin. Sige na, kahit mandaya tayo, nagbibigay naman tayo ng trabaho. Dito kasi pag hindi tayo umasenso, mawawalan ng trabaho yung iba. Kaya kahit na medyo nandadaya tayo, tingnan na lang natin, nagbibigay tayo ng tulong din naman sa iba. Ingat po tayo mga kapatid. Minsan ganun ang paraan ng demonyo. Isinasaksak sa isip natin, may mabuti naman eh. Kaya okay lang ang masama. Ngunit bagamat puno ng inggit, puno ng kabuktutan, puno ng masamang katwiran, anong ginawa ng Diyos? Sa katunayan, itinuwid pa niya, pinapanibago niya. Totoo yung sinabi ni Caiphas, mabuti pang mamatay ang isang tao para sa bayan, pero hindi ayon sa kanyang kadahilanan at katwiran. Sabi nga ni Ezekiel sa unang pagbasa, may pangitain siya. Ipapadala ng Diyos ang mag-iisa sa kanyang bayang nagkawatak-watak. May ipapadala ang Diyos na tutulong sa lahat. At yun ay walang iba kundi si Jesus Nazareno. Alam nyo, ganun daw ang Diyos. Kahit na minsan ang dami nating mali, kahit na minsan yung mga pagkainggit, pangangatwiran natin, kung hahayaan natin siya, itutuwid pa rin niya ito at papapanibaguhin at bibigyan ng bagong kahulugan. At yun di ba ang ginawa niya sa mahal na araw? Yung krus na simbolo ng karahasan, kalupitan, kamatayan. Anong nangyari sa krus? Naging simbolo ng buhay, awa, at pag-ibig. Ganun daw ang Diyos. Pinapanibago niya ang lahat. Maging yung mga kamalian at kakulangan natin. Kaya itong mga mahal na araw, maging pagkakataon sana, ialay natin lahat sa Diyos. Opo, minsan kinakain tayo ng inggit. Sa mga sandaling ito, ilapag mo sa paanan ng Nazareno yung inggit na sumisira sa iyo ngayon. Huwag kang masyadong padala sa inggit. Siguro nga, may mas maginhawa sa iyo ngayon. May mas nakakaangat sa iyo ngayon. Pero hindi nangangahulugan na kinalimutan ka ng Diyos. Alam niyo raw ang taong naiinggit, nawawala ng tiwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya ka nadadala ng inggit kasi nakakalimutan mo, nandiyan pa rin naman ang Diyos na tutulong sa iyo. Huwag ka nang tumingin doon sa mga kinaingitan. Kaya nga, sabi ko dati, huwag kang tingin-tingin ng tingin sa iba. May inggit ka talaga. Ngayon lang sa misa, pag tingin ka, mas maganda yung damit niya. Buti pa siya, mas mukhang bata kaysa sa akin. Buti pa siya, may kasama. May ka-date. Ako mag-isa lang. Kaya ka naiinggit. Tingin ka ng tingin sa iba. Sa Nazareno tayo tumingin. Sa Panginoon tayo tumingin. At doon makikita natin, ang lahat kaya niyang mapanibaguhin. Ang lahat kaya niyang patawarin. Ang lahat kaya niyang tulungan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito,
sa paghahanda natin sa mga mahal na araw, suriin natin ang ating sarili. Ano ang sumisira ngayon sa puso ko? Anong sumisira sa pamilya natin? Anong sumisira sa simbahan natin, sa bayan natin? Inggit, karahasan, mga maling katwiran, mga pagkukubli na kunwari mabuti pero'y masama pala. Hilingin natin sa mahal na pong Hesus Nazareno, liwanagan tayo, linisin tayo, upang matagpuan natin sa ating puso walang iba kung hindi ang awa, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Tahimik nating idulog ay iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong pagkatipon sa mga mananampalataya, sila'y pinagbuklod mo sa isang katawan ni Kristo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsasampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang maging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam
at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilunggating makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Buong galang tayong tumawag ngayon sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang niniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kinakain kami ng inggit. Sinisira kami ng mga maling katwiran. Linisin niyo po kami, Panginoon. Panibaguhin niyo po ang aming mga puso at isipan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa katawan at dugo ng anak mo ay maging hindi nawa naiiba sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Alam ko galing pa sa probinsya at malalayong lugar ang marami sa inyo. Salamat po at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa mga pagpapaayos, paglinis at paggawa ng simbahan. Marami pa ho tayong kailangang gawin. Sana marami pa rin pong deboto ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Nung Huwebes po, ginanap natin yung unang anibersaryo ng ating I-Thursday, yung ating lingguhang feeding program para sa mga nasa lansangan. Salamat po sa inyong tulong. Nung Miyerkules po, ginanap natin ang pabihis sa Poong Nazareno at kasabay ng pabihis sa Nazareno ay pabihis din sa ating kapwa-tao. Hindi lang ang imahe ang dapat nating pangalagaan at pagandahin, kundi ang ating kapwa na nangangailangan. Kaya sana po ganun tayo ngayong mga mahal na araw. Ang debosyon natin ay lalong magpaigting ng ating misyon, ng ating kawang-gawa, ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Magbisita iglesia tayo, pagbasa, prosesyon, magsimba, pero sana lahat ng ito makatulong para lalo tayong maging banal, mabuti, mapagpatawad at matulungin. Bagamat may kahinaan at kasalanan tayo, gaya ng pagkainggit, ang lahat ng ito, kung tayo'y magsisisi at magtagubilin sa Diyos, ay mapapanibago ng Diyos. Sapagkat walang makapipigil sa mapagligtas na kalooban ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang awa at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati